Mga katawan o Ginoo, nagpalangkang sa pagbalik mo. Di magdugaya ang pagbalik mo, kay ang kalibutan mo sa Kristo. Pagbalik ka sa mundo, Kristo. Pagbalik ka, pagbalik ka, di naman sa imo ang kadumaalagyan mo. Si Juan Bautista nagpangwali, nga ihadang namo ng alagyan. Mabiyak kami sa pagpapakasala, inharian sa Diyos, maghari sa amo. Pagbalik ka sa amon mo, Kristo, pagbalik ka, o pagbalik ka, di nadama-damo sa imo ang kadumaalagyan mo. Ang pagkamalaot o Ginoo, amo si kayon sa pagbalik mo. Amon man bayaan ang pagpakasala, tugtog nga magabot ang inharian mo. Pagbalik ka sa mundo, Kristo, pagbalik ka, o pagbalik ka, inahadama-damo sa imo ang kadumaalagyan mo. Ikarwa nga adlaw sa aton pagsaulog sa nobenaryo sa pagpaabot sa pagkatao kag pagbalik sa aton manluluwas. Kag babatian naton sa aton mga balasahon nahanungod sa mga kamalaman, mga agurang ni Jesucristo, anak sang Dios nga nagpakatao. Dahimo nga tao sa pagluwas sa aton, suno sa kabubuton sang iya amay, kagaton man nga amay. Yan, magkalipay kita, kay ang Diyos naggapuyo sa tunga naton. Sako natin kahapon, buot gid ni Jesus. Magpuyo sa aton tunga, i-welcome naton. Pero hindi naton pagkalipatan ang aton mga katigulangan. Kag sa kadya, ang mga intensyon, kauimaw sa anak ka Santo Papa, Pope Francis, sa aton obispo, Bishop Marvin Maceda, sa intensyon, kang Mensa Domini Sisters, labiragid for more vocations to the religious life and to the priesthood. Nailakip man naton ang intensyon kang Esprutical Group of Companies, the Yi families, Pijapkos, Uy, especially kaday Bingbing kag Marlene Liao, Bingbing, Marlene Uy, kag kabataan, subong man ang Liao families, kag ang paambit ka natin nga mga intensyon para sa kalag ni Lucia Moscoso, para sa pag-healing of Kimberly Sikat, Pepit and Nemia Cobun, para sa kalag ni Ralph Balyescas,
para man sa kapahuwayan nga dayon ni Sam Comandante. Thanksgiving Mass of Ashley Galilea, birthday and good health. Misa para sa panimalay ni Mr. and Mrs. Charlie Pijapco, kakabataan, Charlene, Cherise, Charlie, and Johnny. Subong man, pasalamat for the gift of life ni Sister Hazel Lagos. Healing and recovery, Pasita Josenilia, Father Bill MacGaboy, Mitojo Felix, Mark Edmund Villones, Yolanda Navarra, Erlinda Navarra. Para sa kapawayan nga dayon kamakalag na de Apolonio Puyord Abiera, Julius Abiera, Monica Robinos, Alipio Robinos, Carlos Suan, Salvadora Roquero, Luz Beminda Sarosa Paysan, Emiliano Paysan Jr., sa anang ika-40th day after death. Thanksgiving Mass of Mary Salve Ungsud and family. Kang aton personal nga mga intensyon, subong man kang mga follow kanaton sa sining live stream Eucharistic celebration from Mensa Domini Sisters, kag siyempre sa tanan nga rigya nga nagatambong sining Santos Gamisa. Sa ngalan sa Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Sa kadya nga ikarwa nga adlaw ang atin barasahon, nagapamatuod ka agda ka naton, matuod gid na ang Diyos nagpakataw sa tunga naton. Na himo nga tao. Ang ebidensya sa kasulatan amo ang anang mga kamalaman nga ginanarrate nga amo man ang baragtas ng aton kaluwasan. Sa aton pagtipon, malipayon, nagasakripisyo kita, nagapulaw, nagakalangkag. Daraman natin ang mga kinahanglanon sa aton banwa, kag ang aton pungsod, kag ang aton panimalay. Pero labaw sa tanan, aton man ginatugyan sa Ginoo ang aton mga kapaslawan kag kakulangan, ang aton mga sala nga mapainubuson nga nagapangayo kang anang patawad kag kaluoy. Maluoy ka sa amo. Maluoy ka sa amo. Ginoo, maluoy ka sa amo. Ginoo, maluoy ka sa amo. Maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala. Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi,
nga wala sing katapusan. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, kag sila isang kalibutan. Sa mga tao nga labing Diyos nun, namahayosig kaubot nun. Nagadayaw kami sa imo, nagapangin mulahan sa imo, nagasimba kami sa imo, kag nagahimayan sa imo, nagapasalamat kami sa imo. Ang himaya nga sa imo, Diyos nga gani sa kalangitan, Diyos nga mapagagawon sa tanan. Ginoo nga si Jesucristo, bugtong nga anak kami katao. Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang amay ngaway kakrus. Ang mga sala sa kalibutan, ilaw ang nagawalat sa ira. O kami sa imo kapadayon, kamay pangamaluoy ka sa amon. Ang sala sa kalibutan, ginawala mo sa katanungan. Ginoo kami kapangayo nga batunon mo ang pag-angkop. Sa tuo sa amay nakalingkod ka, o Ginoo sa amon maluoy ka. Tungod kay ikaw lamang ang Diyos kabalaan, ikaw lamang ang Ginoo sa kailangan. Ikaw lamang sa kalibutan, kag sa bugos nga kalangitan. Ikaw lamang ang pingmataas, o Jesucristo manluluwas. Kakupot sa Espiritu Santo, nga Diyos kan kag santos nga totoo. Upot sa himaya nga waay singlangan, sa Diyos nga nalalakpan sa tao nga tanan. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, tagtuga kag manunubos sang mga katawhan. Nagbuot ka nga imo anak mataw sa tiyan ni Santa Maria Birhen sa gihapon. Pabatii ang amon pangamuyo, kagkabay pa nga si Kristo imo bugtong nga anak nga nahimo nga tao tungod sa amon.
magpaambit man sa amon, sang iya pagka-Diyos. Ginapangayo namin ini sa imo paagi kaya sa Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Sang Henesis. Magtilipon kamo mga anak ni Jacob, kag pamatii ang inyo amay nga si Israel. Huda, pagadayawon ka sang imo kauturan. Pagauyatan mo sa liog ang imo mga kaaway. Kag magaduko sa imo ang mga anak sang imo amay. Kaangay ka sa bata nga leon o Huda. Halin sa pagpangdakop, anak ko, ikaw nagpauli. Subong sang leon, nagapungko kag nagabantay. Subong sang bayi nga leon, sino bala ang magpangahas sa paghangkat sa iya? Harianon nga setro, hindi pag-agawon kay Huda, ukon baston sang hari, sa tunga sang iya tiil, tubtub mag-abot ang matuod nga tag-iya sini, nga dapat sundon sa mga pungsod. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ihatag ang imo katarungan sa hari. Sa harianon nga anak ang imo pagkamatarong. Kabay nga pagadumalahan niya sing matarong ang imo katawhan, kag ang mga imol sing maluluy-on gid. Kabay nga ang mga bukid magdala sang kabuganaan sa katawhan, kag ang mga bakulod magdala sang paghidait kag katutom. Kabay nga iya pangapinan ang kausa sang nagadaog-daog nga katawhan, luwason ang makaluluoy kag papason ang manugpigos.
kabay nga magpamulak ang katarungan sa iya mga inadlaw, kag magluntad ang paghidait, tubtob madula ang bulan. Kabay nga maghari siya sa tanan nga kadagatan, halin sa suba, tubtob sa dulunan sang duta. Kabay nga ang iya ngalan, magapadayon sa walay katubtuban. Kabay nga ang iya ngalan, mga dugay subong sang adlaw. Pagabugayan ang tanan nga mga pungsod paagi sa iya, kag pagadayawon siya sang bug-os nga katawhan. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Ang kasulatan nahanungod sa kaliwatan ni Jesucristo, anak ni David, kag anak ni Abraham. Si Abraham, amay ni Isaac. Si Isaac, ang amay ni Jacob. Kag si Jacob, ang amay ni Juda, kag iya mga kauturan. Si Juda, ang amay nanday Perez kag Zera, kag si Tamar, ang ila ini Eloy. Si Perez ang amay ni Hezron. Si Hezron ang amay ni Aram. Si Aram ang amay ni Aminadab. Si Aminadab ang amay ni Nashon. Si Nashon ang amay ni Salmon.
Si Salmon ang amay ni Boaz, si Rahab kang iya sini Eloy. Si Boaz ang amay ni Obed, kag si Ruth ang iya sini Eloy. Si Obed amay ni Jesse. Si Jesse ang amay ni David nga hari. Si David ang amay ni Solomon, kang iya sini Eloy, asawa anay ni Urias. Si Solomon ang amay ni Rehoboam. Si Rehoboam amay ni Abias. Si Abias ang amay ni Asa. Si Asa ang amay ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ang amay ni Huram. Si Huram ang amay ni Uzias. Si Uzias amay ni Hotam. Si Hotam ang amay ni Ahaz. Si Ahaz ang amay ni Hezekias. Si Hezekias amay ni Manases. Si Manases ang amay ni Amon. Si Amon ang amay ni Hosias. Si Hosias ang amay ni Jeconias, kagangiya kauturan sa panahon sang pagkatapok sa Babylonia. Pagkatapos ang pagkatapok sa Babylonia, si Conias ang amay ni Salatiel. Si Salatiel ang amay ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang amay ni Abiud. Si Abiud ang amay ni Eliakim. Si Eliakim ang amay ni Azor. Si Azor ang amay ni Sadok. Si Sadok ang amay ni Akim. Si Akim ang amay ni Eliud. Si Eliud amay ni Eleazar. Si Eleazar amay ni Matan. Si Matan ang amay ni Jacob. Si Jacob ang amay ni Jose, nga bana ni Maria, nga nagbunag kay Jesus, kagintawag Kristo. Gani, may 14 kakaliwatan halin kay Abraham, tubtub kay David. May 14 man kakaliwatan halin kay David, tubtub sa pagtapok sa Babylonia. Kag may 14 man kakaliwatan halin sa pagtapok sa Babylonia, tubtub kay Kristo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Sa inyo pagpamati sang mga henerasyon sang kaliwatan ni Jesucristo, nahimo nga tao, anak ni Maria, napinsaran nyo man ayhan ang inyong mga kamalaman. Sang kasignifikant nga hitabo sa linahi ni Jesus, amo ang pagtapok sa Babylonia. Kag samtang ginabasa ko diya kahapon kag kadya, ang akong pabinsaron among aton mga kamalaman nga ka-1950s or early 1900s, di nag-agto, nagpamindanao, land of promise. Kag sigurado ako nga may mga kamalaman kita. May mga tiyo kamo, may mga lulo, kag lula, kung ano pa, mga paryente, nga halin sa Mindanao. Kag raad, nagahandom kita, namirad mag-reunion. Pero tengod sa sitwasyon, kaya di natin pagkalipatan, pandemic, iwas anay ang pag-reunion. Pero, manami man sa bagay nga, nagapapungaw ka natin sa pagkiritaay. Kaya sa moderno nga tiyempo, nagakiritaay kita sa Facebook, Messenger, cellphone, tawag lang. So, makuon kita. Ang maragtas, ang istorya, kang panimalay ni Jesus, klaro sa aton Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nagatugro kanaton kang family tree ni Jesus. Ginatawag naton ang pagtultul naton kang aton kamalaman, genealogy. Nagapakita kanaton kang tatlo ka importante nga marag nga periods nga mga tion sa maragtas kang panimalay ni Jesus bilang Hudiyo.
Una, halin kay Abraham, tubtub kay David, na markahan, na talana kang Diyos, nga ang Israel, mangin, mabinungahon, kag will be a great nation. Ang ikarwa, halin kay David, hasta sa Babylonian captivity, ang tawag naton rigya nga pagtapok sa Babylonia. Sarang naton man ma-apply sa aton kamalaman maragtas. Sa maragtas ka aton kamalaman. Yang iba, buluntad nga nag-agto sa land of promise katiyempo ni magsaysay. Rigto. Kung siguro if you have a show of hands ka dya, kag sa aton man tagpalamati, kag tagsunod ka dya nga live stream, I'm sure, kung mag-show of hands kita, hindi gid magkulang sa sangkadosena nga may pamilya, nga may nagatambong, nga may nagapamati sa kadya live stream. Basi pa ng aton mga kaparyentihan halin sa Mindanao, nagapasunod man sining live stream naton sa YouTube. So, kagang ikatlo, amo, tubtub halin sa pagtapok sa Babylonia hasta sa pag-abot ni Jesus, nga mo ang pagbag-o kang maragtas kang Israel. Turukan natin sa aton panimalay. Kamo nga mga apolito, kita nga rigya ka dya, tubtub sa diyan nimo, matrace ang imo kamalaman. Kilala mo si tatay mo, natural. Kilala mo si lolo, nga kay tatay mo. Kilala mo ang lolo, ang tatay ni lolo mo. Mga apoy, tubtub sa din. How many generations can you count? That is very interesting. Kung wala ikaw kamaan kang imo ginhalinan, matalang-talang ikaw. Manami nga atin man mamanan ang aton ginhalinan. We must be happy about our roots. Ikarwa nga punto, ang aton ang pagkilala kang aton maragtas kang aton panimalay. The genealogy kang aton panimalay, sarang man makatugro ka natin kung paano kita nangin Katoliko. Yes, sa proseso kag pagkilala kang aton mga kamalaman, base naghalin kita sa iba nga pagtuluhan, ang aton lola, ang aton lolo. Pero tungod kang marriage, o tungod kang naiwagan kang Espiritu Santo, tungod kang pagpangita kang kamatuuran, nagkatoliko. Yan. Ang kuon naton bala nga, nagrumano katoliko, ikaw haw, amo dya father mo ang akin na hamutan, amo dya ang akin na marasmasan. Pero kung imo i-trace, ayhan pa siyang imo apoy, aglipay before. But of course, if they were born before 1906, they must have been baptized Catholic. So, yes. Hindi naton pag-ikahuya ang aton kamalaman. Ay sa maragtas man kang pamilya ni Jesus, ni Maria. There were prostitutes, there were thieves, but also at the same time there were good people. There were good people saan na nga kamalaman. There were kings and princes, there were rulers, but also there were criminals. Now, turu ka sa inyo pamilya. May ekspresyon kita, nagakun, wanin mo ay, amugid ba na ang dugo na bay ka panalaytay, kay man si apoy na tuko na kriminal.
You don't have to be ashamed of your roots. Because one truth sa aton pangabuhi kag sa aton mga pamilya, God writes straight with crooked lines. Kaya mo diyang aton katungdanan. Kung may mga sayop kag kakulangan ng aton kamalaman, amo diya ang tion sang Adbyento kag Pasko sang pagkatao to be reconciled and to pray for our elders, what we call intergenerational healing. Kung atin tirukan, si lulo nyo kag si apoy nyo sa piyak, wala nagburog no hanay. Hasta kadya, nadalahig kita. Ay, hindi ka tumagto. Gani nag-away na si lulo mo krakuna. That has to stop. We have learned to forgive them as we are forgiven as well. What we call generational healing. Family healing. Kaiman, importante. When they are at peace with the Lord through our prayers and sacrifices, just as they also pray and intercede for us. Kung pinsaron natin, ano ang bilin ni Lula nyo? Bakit siya sa amin, Rubido, na kanta karaha? Kundi ang expression, ang bilin ni Lola, nini, balanggaa, ang imo pamilya. Hindi ka mo mag-irinaway. Yes, precisely. Amo gidyang inpili nga barasahon sa pagpaabot natin sa aton manuluwas kay number one truth is God desires to stay with us, to live among us in a family, in a human family. Kaya sa pamilya ni Jesus, may mga matakaw, may nag-arasawahay nga ginbuol na asawa o kung bana kaiba. It is there. And Jesus came at the proper time and magkuon bala kita nga to heal the wounds of mankind, of our families. So, kag amo man dya, nga pagpanumdum naton kang henerasyon is also nagapahayag man kang maragtas kang aton kaluwasan. Kay si Jesus nagpakatao sa sangka pamilya. Kaya amo nga pamilya can trace back sa kay Abraham. Ang kung natin sa Ebanghelyo, 14 kakaliwatan, halin kay Abraham, 14, tub-tub sa kay Kristo. There are 4 phases of 14 years each generation hasta makabot kay Jesus. So, sa kaleksyon mabuol natin, God created us in His image and likeness, destined for greatness. We are called to be sons and daughters of God. Second, but also we have sinned. We have failed. We are many a times out of grace. Kag sang isa sa pamilya, we have disgraced our families by our actions, by our criminal acts, and all that. You don't have to be afraid of that. You don't have to be ashamed of that. Dahil nga pamilya, warat kriminal. Kung magagat ka ugid. Ba, imo, si Kwan mo gani, amo ba? But it's not you good. It's useless to point out, si Kwan mo, amo dya. Just be thankful that you are born to a family like any other family. There are good families. All families are good. But in the family, there are 1 or 2 or 3 or even everybody have sinned. And those who had been judged
to serve sentence sa Muntinlupa or in the provincial jail, please visit them. May hati mo haw, ura ikaw, kung tanda ka mo, o garing, nakpakasala lang man, mahuyang man, ikaw haw, wala timot sala, basi grabe pa imo sala, sang sa imo lulo, o kung sa imo tatay, o kung sa imo bugto, nga ginakondenar mo gid. Who are you? Kung kaginoo, how are you to judge your brother or your sister? It calls to us, forgive as you and each one of us is forgiven. Lastly, we must realize families are created for the glory of God. And so I would like to end ang ating reflection with a story. It says here, yes. 3 little children are telling one another how good their parents are. Truth number 1. Mga ginikanan, gina-idol kamo kang inyong kabataan. True or false, mga bata? It must be true. It should be true. And parents should work and become idols of their children. And children should learn to accept their parents as their friends and idols. That's the truth number 1 that you should work upon. Now, the first child says, ang akon ginikana, nagatugrugi kanakan kang duro-duro nga regalo sa birthday ko. Wow, clap, very good. Tinagpasalamat ka. Second child, nagkuon, manambi kita kang parents, sabi siya, birthday ko kung bukan, may regalo kita kang pirmi. Nagpasalamat man ka. And the third child says, well, ang akong ginikana, hindi pirmi ka-afford, magtugro ka na kang gifts. Birthday ko, wala gani lang, basta birthday, magsimba lang kami. Pero, kung kabata, my parents always listen. Listen, kamutanan. Ako man mamati. My parents always give me good examples. And he adds, I keep the good examples and follow them. Mga ginikanan, does it mean anything to you? Have you been a good example to your parents? Ay, wala pa doon. Nag-eskwela ako sa pinakamahal nga kolehiyo, etc., etc. That is not what example means. Example is behave properly and correctly and do good. The challenge, therefore, is do your best and offer everything to God for the sake of your family and your children. Second, please do not fail God and your children. Do not disappoint your children because you don't give good example. And children, idolize, follow the good example of your parents. Ang sang kahurubatan ka maistragid pirmi kung magbaton kang estudyante sa klase na, abaw, kung bakit lang tis kamayad ka tatay mo, hindi takin magbaton kay mo, ang amuti mo nga bata, nga nami si nanay kag si tatay mo. Or another aspect would be, sige, batunon ikaw, hay basi pa lang ikaw, makatadlong kang imong ginikanan. It's a challenge to everyone. Be good examples to one another and follow the good deeds and words of one another. Do not be ashamed. Do not be afraid of your roots. God will straighten it up, perhaps through you. And one last story. May tatay,
nga mangunguma lang. Pero, Father, bakit ba't pahampog? Pero, masking kapanguma lang kami, kasawa ko, ang kabataan ko, puro professional. And many examples are like that. May dyan man tanan nagkuhan nga, Father, nakaangat man kami raadi o garing abaw. Mga bata ko, tamad mag-eskwela. Nagparangasawa, nagparamana, ura ka-graduate sa high school. Ano ba yun, Father? Which one are you? Pero to akin man sukmatan, basi ikaw man tayo mong kauna. You see? Makunbla kita, where your roots influence you a lot, but you can change the destiny of your families. It is in your hands with the grace of God. Because families are made for God. Challenge, challenge, challenge. You don't have to be afraid of that. The grace of God is more than enough to change the bad destiny of our families. And it could be you now. God bless all families. And thank you, Lord, for our elders and for fathers and mothers. Sa among mga apoy, kag apoy sa dapadapa and all that. Concrete assignment for us, if you can do it before Christmas, somehow put up a family tree and offer it this Christmas to the Lord. Amen. Long live Filipino families. Long live Filipino families abroad. You are good examples to the faith. Amen again. Magtindog kita para sa pangamuyo sang tumuluo. Mangamuyo kita sa tunga sang mga pagtilaw kag paghimakas sang pangabuhi. Mabatyagan unta naton nga kaupod naton ang Dios sa aton pagpanglakaton. Kita magpanawag sa iya nga nagasiling, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Pagay ng simbahan, ang banwa sa Diyos, pero pagpanunggong ng iyang mga katako, hindi lamang ang mga maayo, kundi ang mga makasala man. Gani nga magpangamuyo siya sa kaluoy ng bulig ng Ginoo. Pangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kapay pa ang bendisyonan sa Ginoo, ang mga panguluhan ng simbahan, magsang gobyerno, agud nga ila gumanon ng ilang katungdanan sa pag-alagad sa banwa na may katampad, kapisan kag kaalam, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kapay pa nga hindi kami madulaan sa pagtuo, tungod sa kaluya kag kasalanan na makita namon sa amon kaugalingon ug sa iban mga Kristiyano. Kabay nga magsalig kami kay Kristo nga nagkari sa pagtubos sa tanan naton nga mga sala, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga amon pag-ugyon sa misa di Aguinaldo, magbulig sa amon paglapitay, nagpakilalahay, magmaginuligay bilang katapos ang parokya ng Kristohano ng Katilingban, mga muyo kita. Ang amon pangamuyo. Kabay nga amon mga kasigulangan na nagkaliwan na, makaragom sang kalipay sang langit. Kabay nga hindi manamon pagkalimtan, ang ilang maayong mga binuhatan, agud ini mga inspirasyon para sa amon, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa present generation, labiringgid mga nanay kag tatay. Material things and gifts are not
we ask for, or your children ask for. It is your good example that will lead them to idolize you, to say, my parents are my friends and my inspiration. Just as kamo nga ginikanan makakuon man ay Father, inspirasyon gid namon nga mag-asawa ang amon kabataan kag kaapuhan. Let it be true to each one of us this Christmas. Despite the distances, officially no reunions and gatherings, but in our hearts, we are one with them. Diya aton nga pangayo sa aton Ginoo pagi kay Kristo sa tanan nga mga manluluwas naton, sa tanan nga mga adlaw sang mga kaadlawan. Amen. Padayon kita sa paghalad. Pangamuyo kamo mga utod ugod nga aton halad kag sakrifisyo mamutan sang Dios Amay makagagahom sang tanan. O Ginoo, pasantusa ang mga dulot
dulot sa imo simbahan. Kabay pa, nga sa paghiwat namon sining Eucharistia, mapabakod kami sang tinapay nga nagikan sa langit. Napangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Ang Ginoo, yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo, nga aton Dios. Takus kagangay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon ka sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo, santos nga may, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkarigin bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay naghulat sa iya sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sang iya pag-abot, kag nagpakilala sa iya sang yari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay, samtang ginaaman namon ang pagsaulog sa iya pagkatao, agud nga kung magbalik siya liwat, iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo, kag nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa mga angles, kasatanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing balay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagakanta. Santo, Santo, Diyos na labing santo, iyong isang lubos na kalibutan, ang langit katutak, puno sa himaya mo, pasaway ang Mesiyas ang tanan-tanan. Ayaw nagkakarisang ngalan mo, sa ngalan mo, Diyos na aming Ginoo. Mabuhay ang Mesiyas ang kalibutan, mabuhay ang Mesiyas ang tanan-tanan. Santos ikaw nga tudo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalay mo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga agin baton sing kinabubuton. Yo ginkuha agin pabiyak-piyak ang tinapay, nagpasalamat sa imo, kag ani gin panagtag sa agin tuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka magkaon sini, kay ini ang mga kunlawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon niya aging ko ang kalis, nagpasalamat siya liwat, kagaya niging palibot siya aging tutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis, kaya niya mo ang kalis sa akong dugo, ang dugo sang bago kag balay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon hando manan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan,
sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakrifisyo. Nagapakilooy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ginoo, dumdumangin mo simbahan na nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpitas siya sa paghiusa kag paghigugma. Upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumaman ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan na ang amon mga kamalaman. Nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga nawong. Kagkaluoy kami nga yari diri nagatambong agud maambit namon, ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kung maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Iloy sang Diyos. Upod kay San Jose Iyabana. Upod sa mga apostoles ka sa tanan nga mga santos, nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya, kag upod sa iya, kag dira sa iya. Ginahatag sa imo, o Diyos, amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay kinsugo sa aton manluluwas kag suno siya gintudlo, aton pangadion sing tingob ang pangamuyo nga gintudlo ni Jesus sa aton. Tanan, amay namon sa amon ang imo kinharian, matuman ang imo pag-uot diri sa duta, silingsang sa langit. Patagan mo kami niyan si kanon namon sa matag adlaw. Patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuno o luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, natagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag buligi kami, kag paligunon mo kami sa tanan nga mga palaligban. Samta nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon gid lauman nga magabalik si Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoo nga Yesu Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles ang paghidait nga bilin ko sa inyo. Ang akon paghidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda nga amon sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag suno sa imo ginsiling. Hatagi siya sing paghidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo nga tanan. Maghatagay kita sing paghidait. Ang paghidait sa tagsa kapanimalay karon nga adlaw kun nga semana amo. Dumduma ang inyo katigulangan kag pasalamati kag patawara ang anang kakulangan. Kag baguha ang inyo panimalay pagi sa inyo mayad nga buhat kag huwaran bilang panimalay kag ginikanan. Kordero sang
Paghidain sa magkalistanan. Yari ang kordero sang Diyos. Yari siya ang nagawala sa sala sang kalibutan. Bulahan na ginaagda sa bangkete sang kordero. Ang lawas ni Kristo. Panis vitalis, hodie proponitur. My Jesus, I believe that thou art present in the Blessed Sacrament. I love thee above all things, and I desire thee in my soul. Since I cannot now receive thee sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though thou wert already there, I embrace thee and unite myself wholly to thee. Permit not that I should ever be separated from thee. Amen.
mangamuyo kita. O Diyos nga makagagahom sang tanan, nasagud kami sang langiton nga kalanon, kabay pa, nga ang kalayo sang Espiritu Santo, magpanalupsop sa amon tagipusoon, agud nga kung mag-abot ang Ginoo, magsilak kami sa imo atubangan, subong larawan sang iya himaya. Ginapangayo namin ni sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Sa liwan, bisa nakahalad rin kamuraad, kang whatever canned goods or food you give, you could bring still some more. Ang Mensa Domini Sisters, nagabaligya, kang candles para sa Belen. Kung makita ninyo, nagaduro ang mga lighted candles naton palibot sa ginapaabot ka Belen, sa idalom kung aton nga Advent wreath. Candles for the Belen at 50 pesos each to be offered to in the Belen or to the Belen during the offertory. The goods will be used to buy more canned goods and food or noodles as well. So please be more generous. Dig deep sa inyong mga bulsa kagkayata. Kaginapangabay man ang aton nga mga live streamers nga nag-follow ko natin, if you could send something. If you're around or if you're far, we do accept cash or checks. Put in the name of Mensa Domini for their gift giving this December or even after December. Also, we encourage mass stipends, sponsorship for the next 7 days of novena and especially for midnight mass as well. So it depends on you. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sa Dios magkagagahom sang tanan, ang Amay, kang Anak, kang Espiritu Santo. Balakat sa pagidait nga nagapasalamat sa Dios tungod kang atin mga kagurangan, tungod kang atin kamalaman. Pray for them and ask them to guide you. Nahalad ng Santos nga misa. And last word gali, be good examples to your children. Amen. Sa kapag kapalibayan,